Hey guys, welcome to my channel. So, masamang balita, no? Nakakalungkot na balita sa mga pro Second Amendment dito sa US and mga Republicans, mga right wing, no? Pro Constitution, pro America. A few minutes ago, inassassinate si Charlie Kirk. Binaril siya habang nagsasalita sa isang campus sa Utah. So, nung una, hindi ko pa alam kung ano yung mararamdaman ko, no? Kasi pina-follow ko yan si Charlie Kirk. Ganun pala yun pagka meron kang sinusundan na tao. Parang kahit pa paano may attachment ka. And dami ko natututunan sa kanya. Ang ginagawa kasi niya, doon sa hindi nakakilala kay Charlie Kirk, nasa YouTube naman yung mga videos niya. So, ang ginagawa niyan, bumababa siya sa mga young population, so specifically sa mga campuses, pumupunta siya sa mga universities, nagsasalita siya doon, and nakikipag-dialogue siya doon sa left, doon sa mga kabila, doon sa kabila. So ano yung mga pinag-uusapan nila? About abortion, about patriotism, about gun control. Actually, about gun control yung tinatanong sa kanya, no? So, parang doon sa video, nag-uusap sila about mass shootings, no? Tinanong siya kung ano yung masasabi niya sa mass shootings sa Amerika. Sabi ni Charlie Kirk, ano ba yung sinasabi mong mass shooting, kasama ba diyan yung gang violence? Biglang boom, may pumutok. Tapos tumagilid yung ano niya. Kaya nung una medyo malayo kasing kuha, tapos gumagalaw pa yung nagvi-video. Kaya umaasa pa ako na buhay pa si Charlie Kirk. Baka buhay pa. No, baka na daplisan lang or what. And then, yun nga, binaghanap ako ng link kung ano na yung update. Sabi lang, pray for Charlie Kirk, no? Tapos, GMA7, nag-post din na nabaril daw si Charlie Kirk. Kirk, K-I-R-K. Nabaril daw. So, tapos, next post ng GMA7, patay na daw si Charlie Kirk. Kasi, nag-post yata si President Donald Trump sa Truth Social, na yun na nga, patay na si Charlie Kirk. No? Pero bago ko nalaman yon, hinanap ko talaga yung video na pwedeng maging basihan, no? Sa TikTok, nakita ko sa TikTok, no? Paano yung reaction niya, paano siya nabaril, no? Nagsasalita nga siya na are you including gun violence? Then boom, tapos tumagilid yung liig niya. So, ano nangyari dyan? Tapos may mga picture na, or may video pa nga, na may hinuhuli na matandang lalaki, napapanot na, no, na puti. Ano nangyari pala, yung lalaking yon, umamin agad na, I'm the one, siya daw ang bumaril. No, parang hindi mo alam kung ano, talaga coordinated talaga no. So, pero ang sabi ng mga pulis daw, hindi pa nahuli ang shooter. Bakit? Kasi parang 200-yard shot yun malayo. So, ibig sabihin, rifle round. Kaya nawala yung pag-asa ko na nabuhay pa to. Kasi, kung rifle round, tapos sa neck, wala, hindi ka mabubuhay. No? Jugular vein, hindi pwede kasi magbi-bleed out ka. Tapos, actually, doon sa yung mga video sa TikTok, parang nabali pa yung liig niya No? Hindi basta siya nadaplisan, kaya alam ko, patay na siya. Kaya nung mini-message ko yung kaibigan ko dito sa Texas, ka-text ko siya, tinext niya ako na, kuya, patay na nabaril si Charlie Kirk. Ngayon, sabi ko, parang hindi siya magsusurvive dahil doon sa nakita kong video sa TikTok. Sabi niya, kuya, patay na. Ay, grabe. Kaya nakaka-down talaga, no? Tapos, nag-post yung GMA7, patay na daw. So, dalawa na yung pinost ng GMA7. Una, na barel. Tapos, pangalawa, patay na daw si Charlie Kirk. Tapos, makita mo yung mga nagko-comment doon, no? Nag-offer ng prayer. Tapos, meron doon mga nag-i-emoji ng laughing emoji. Pucha, ganun na talaga kasama ang mga tao sa mundo ngayon. I mean, I get it na magkaiba tayo ng pananaw, pero pag-isipan mo na mamatay yung hindi mo kasundo, yung pag-iisip, wala namang personal na ginawa sa yung masama, na pag-isipan mo na mamatay, and kung namatay man, pagtatawanan mo,
Ganon ka kasama talaga. Kaya sabi ko talaga, no, hindi mo na maano yung mundo ngayon, no? Evil exists. Pati yung mga ordinaryong tao, kala nyo, nakakasalamuha natin, mabubuting tao. Pero kita nyo naman kung gaano yung ugali ng mga yan. Namatay na si Charlie Kirk. Actually, si Charlie Kirk, guys, whether you agree with him or not, puro kabutihan ang itinuturo niya. Pananalig sa Diyos, pag-stay sa pamilya, para pagligtas sa mga babies against abortion. Ba't mo kukontrahin yun? Bakit? Why would you go against those narratives na pinipreach ni Charlie Kirk? No? Ay nako, actually kagabi nga lang nung pinanood ko siya, may natutunan na naman ako kay Charlie Kirk eh. Kasi may napanood akong clip niya na bakit ka daw, sabi nung estudyante kay Charlie Kirk, why would you approve of death penalty? You're a Christian, ganyan, 'di ba? In the English in the Ten Commandments, thou shall not kill. Talagang nagbinasahan siya ni Charlie. Do you want to go in this route, brother? Sabi niya gano'n. Binasahan sa ulo ni Charlie Kirk yung mga verses, no? Tapos minention niya pa sa original translation sa Hebrew daw noon nung Ten Commandments. Ito yung natutunan ko. Hindi siya thou shall not kill. Thou shall not commit murder. Magkaiba 'yon. Magkaiba yung kill at murder, no? Kasi yung murder is may intent ka na masama. No? May intent ka na masama. And then i-research nyo na lang, no? Hindi naman ako religious na tao, pero sa Bible daw kasi na may mention yung kaparusahan, no? Kasama 'yan. And then si Jesus daw ay bumaba sa langit hindi para kontrahin yung mga disciples niya or mga kalimutan ko na yung term kundi ipatupad, no, yung mga laws, hindi para kontrahin yung mga laws, parang ganoon. No, i-research nyo na lang. Pero big deal nga naman yung translation, no? So imagine niyo naman yung Bible kasi nagpasalin-salin na yan, iba-ibang translation na. Pero magkaiba yung kill sa murder. Ang pinagbabawal is mag-murder, no? Hindi yung kill. So, 'di ba, noong unang panahon nga, 'di ba, an eye for an eye, Hammurabi's code, no? Ang pagbuhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. So, ako parehas kami ng pananaw regarding that kahit hindi ko pa napapanood yung clip na yun kagabi, no? So, kaya very it moved me, no, yung mga natututunan ko kay Charlie Kirk, and it's really a downer. Birthday ko pa ngayon tapos nangyari, tapos sabi ko sa inyo ready na ako mag gun range naka-pack na ako yan yung mga dadaling ko. Sabi ko wag na muna, hindi mo na ako lalabas, no? Paano ko naman magse-celebrate ng ganyan, 'di ba? Nawalan tayo ng kasama. At mabuting tao si Charlie Kirk, guys. Buti sana kung masama ang wini-wish nyong may mangyari masama. Mabuting tao to Ang pinapangaral niya is manalig sa Diyos, protektahan ang mga babies, buuhin ang pamilya, tapos galit ka dyan. Tapos tignan nyo yung mga post sa GMA7, kung may makakapanood dito, tignan nyo yung mga nagla-laughing emoji. Ang dami. I mean, ganun kadami ang masamang Pilipino? Wow! Sabi ko nga, nung start ng video na to, I get it na magkakaiba tayo ng pananaw, pero dapat alam nyo kung nasa ang parte ngayon ng history. Unang-una, yung mga recent na mass shootings dito, majority ng mga mass shooters, mga trans. O, Democrat yan, liberal yan. Kung Pilipino ka, at Democrat at liberal ka, yan ba ang sinusuportahan mo? 'Di ba? Tapos yung mga assassination in history dito sa US was carried out by Democrats. Si Abraham Lincoln, Democrat ang nagpapatay. Tapos si Trump, 2 beses tinry na i-assassinate. At si Charlie Kirk. Ay nako, sabi ko kanina nga, iniisip ko pag nag-survive si Charlie Kirk, hindi na to pupunta sa campus. It's just sad. Hindi na aabot. Kasi rifle ang ginamit Ay nako. So, papaisip ko no? Hindi kaya talagang
na-bless din talaga si Trump para maligtas. Dalawang beses eh. Dalawang beses they tried to assassinate him. Nakaligtas, pero si Charlie Kirk, tas makita mo yung lugar, no? Malaking lugar. Pero siguro dahil si Trump ay merong tawag dito, dahil presidente o former president at that time, may secret service. Si Charlie Kirk, wala, bodyguard lang naman niya yung kasama niya. Hindi naman iniscan yung buong lugar. Wala namang sniper on the roof. Sa bagay, ganun. Magkaiba rin sila ng security details. Di ba? Simple lang yung security ni Charlie Kirk, bodyguard lang. Hindi siya kayang protektahan nun. Kaya now, alam niyo na, yung Secret Service, bakit may mga sniper sa roof para maskan nila, pababa, mga possible threats. Tapos, pag kaganyan, yung katulad ni President Trump, no? Either former president or president, a few days before the event, nililinis na yan ng Secret Service. Hindi naman to si Charlie Kirk. Ano lang to? Turning Point USA. 'Di ba? Bodyguard lang, no? Ang nagpoprotekta dito. Pero talaga makita nyo kung gaano kasama itong mga liberal Democrats. Kaya kayo, kung makakapanood kayo na mga Pinoy, lalong-lalo yung mga taga-California na hindi nag-a-agree sa akin, ganun na ba kayo kasama? Hindi nyo na alam yung line between right or wrong? Hindi nyo na alam kung kailan nasa panig kayo ng history, sa part kayo ng history, ng panig ng history, nasa mabuti ba kayo o nasa masama? Dito pa lang kitang-kita nyo eh. Puntahan nyo yung mga post ng GMA7. Tignan nyo yung mga naghahaha na emoji doon. Sila ba, alam ba nila kung nasaan pa? Sa tingin ba nila tama yung ginagawa nila? Tama ba? Nasa tama ba sila? Maintindihan ko pa kung bata, no? Kung toddler, hindi pa alam yung tama at mali. Pero kung 18 years old and above ka na, tapos ganyan ka pa rin mag-isip? Ha? Hindi mo pa rin wala ka ng pag-asa. Kasi ibig sabihin, pag teenager ka na, hindi ka na dapat turuan ng magulang mo eh. 'Di ba? Or more than 18 years old, dapat di ka na turuan ng magulang mo. 'Di ba? Nakaka-disappoint din yung mga kababayan natin, no? Maintindihan ko pa kung may isa, dalawa, hindi, madami. Nakaka-disappoint and it's disgusting na matutuwa sila sa death ng isang napakabuting tao, no? Matutuwa ka sa death ng napakabuting tao. Ano bang masama? Ano bang nakikitang masama ng mga liberal Democrats kay Charlie Kirk? Dahil nagsasabi siya ng katotohanan? Dahil hindi siya sabihin niyo hindi totoo yung sinasabi ni Charlie Kirk. Pwede naman kayo mag-disagree na hindi siya kailangan mamatay eh, na hindi siya kailangan patayin eh. Or hindi mo dapat ikatuwa yung pagkamatay niya eh. So, doon sa mga makakapanood nito, na ganun mag-isip, kahit pa paano sana mapaisip ka na nasa tama pa ba ang pag-iisip? Nasa tama pa ba pag-iisip nyo? 'Di ba? And with that, tapusin ko na to. It's a sad day for us, for everybody. Kahit yung mga nasa Liberal Democrats school, kasi yung iba doon na nakakausap ni Charlie Kirk, kahit pa paano naliliwanagan. No? Yan daw ang yan ang problema sa evil eh. Ayaw na ayaw nila ng truth. No? To the point that they will do everything kahit patayin yung nagsasabi ng truth. So, with that, rest in peace, Mr. Charlie Kirk. No? Kahit hindi tayo nagkakilala or nagkita, pero doon sa mga videos mo, ang dami kong natututunan. No? So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.